Hindi mo makukuha ang lalaking ito dahil gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang pigilan ka! Ngayon mo patunayan sa akin na ikaw ang pinakamalakas na antingero dito. Tandaan mo, isa lang ang pwedeng maging resulta ng pakikialam mo at ito ay kamatayan kasama ng anak mo at ng lalaking yan! Tama ka! Iisa lang resulta ng labang ito at ito ay ang pagkawasak mo kasama ng iyong pinagmamalaki mong angkan! Ako nga pala si Unancio, o mas kilala sa tawag na Undo ng aking mga malalapit na kamag-anakan at ilang mga kaibigang tunay na nakakakilala sa akin. Narito ako upang ibahagi ang aking personal na karanasan tungkol sa aking tatay Iking na siyang tinagurian na isa sa pinakamalakas na antingero sa aming bayan sa Rizal. Taga Cavite talaga ang aming angkan at magmula sa aming lolo Sio na may dugong Hapones ay sa kawit sila nagkakilala ng Lola Amalia hanggang sa lumaki at lumaganap ang aming mga kamag-anakan hindi lamang sa Kawit Cavite kundi sa ibang lugar, partikular na sa Calabarzon. Ang aking tatay naman ay pang-4 o pang-5 henerasyon sa aming pamilya na siyang nagdadala ng titulong pinakamalakas na antingero sa kanilang henerasyon. Kaya naman binata pa lang ako ay masasabi ko nang may nalalaman na rin ako sa mundo ng kababalaghan. Tungkol sa mga nilalang ng dilim, engkanto, mga mangkukulam at mga mambabarang dahil dito naman talaga umiikot ang mundo ng aking pamilya. Kami kasi ang nilalapitan ng mga tao sa tuwing nagkakaroon sila ng mga problema, lalo na sa espiritual o yung mga sakit na hindi maipaliwanag at matukoy ng siyensya. Noong una ay hindi talaga ako naniniwala sa ganito at kung papaano nagtutuos ang puwersa ng liwanag laban sa mga nilalang ng dilim. Ngunit nang minsan akong isinama ng tatay sa isang ginamot niyang taga-kainta ay nanibago ang aking disposisyon at paniniwala sa espiritual. Anong ginawa mo sa taong ito? Sagot! At sino ka naman sa tingin mo? Ako? Hindi mo na kailangan malaman ng aking pagkatao dahil ikaw ang nagsimula sa usapang ito. Akin lamang ang lalaking ito at hindi mo siya makukuha sa akin kahit anong gawin mo. Hindi ka mananalo sa akin, tao! Ibig bang sabihin nito ay hindi na kita kaya o mas higit pa sa akin ang iyong taglay na kapangyarihan? Tama ba ako? Sasagot pa sana ang demonyong nakasanib sa lalaking nakahiga ay kinalabit na ni tatay ang 3 pirasong balahibo ng manok na siyang ginagamit niyang pamparusa sa lalaking yon. Bago ito gamutin ng tatay ay mahinahon ang pagsasalita ng lalaki na parang hindi makabasag ng pinggan, ngunit nang simulan itong gamutin ng tatay at papasukin ang nilalang na gumagambala dito, ay literal na nakakapangilabot ang boses na lumalabas dito na walang sino man ang maaaring mapagbasehan o kagaya. Garalgal ito na matinis na kung papakinggan mo ng maayos ay para bang matabang tao ang nagsasalita na talaga namang ipinagduda kung papaano nangyari ang bagay na yon. Isang malakas na atungal na para bang sa mabagsik na hayop ang umalingaw-ngaw sa buong kapaligiran matapos ang mahinay na pagkalabit sa mga balahibo ng manok. Pagpapayaran mo ang pakikialam mo sa lalaking ito! Lako, wag mo nga akong tinatakot-takot na ganyan. Kung matapang at malakas kang talaga, ay bakit hindi mo ito patunayan sa akin? Tumawa ng malalim ang lalaki na tila ba hinugot mula sa impyerno ang tawang yon na nagdulot ng pag-alala ng kanyang mga magulang. Nagtangkang lumapit kay tatay ang ama ng lalaki
dahil sa awa sa kanyang anak. Kaya naman nalipat ang atensyon ni Tatay Iking sa lalaking yun at saglit na nawala ang kanyang atensyon. Agad kong nilapitan ang ama ng lalaki upang awatin. Ngunit nang makapitan ko ito ay nagpumiglas. Kaya naman tumulong na sa akin ang ilan sa mga taong naroon. Kaya naman napatigil namin ito at napakalma. Habang nakatingin sa amin si tatay, ay laking gulat ng lahat nang biglang iangat ng lalaki ang kanyang hintuturo at biglang bumangon ng bahagya at sabay itinuro ito sa kanyang ina na panay ang iyak. Biglang may kung anong puwersa ang kumawala mula sa may sanib at tumama ito sa kanyang ina. Mabilis naman ang naging reaksyon ng ina ng may sanib dahil bigla itong natumba sa sahig. Agad na kinapitan ni Tatay Iking ang braso ng lalaki at pinilit na ibaba ito. Napakatigas daw ng braso nun na tila daw ba nakasimento habang walang patid ang pagtawa ng lalaking may sanib. Undo! May sumpa! May sumpa! Ano po, tay? Yung lalaki, tinigal po nitong demonyo. May sumpang ikinarga. Asagasuhin mo muna! Iyan lang nga bang sinasabi ko, Antingero? Pare-pareho kayong malalakas manghamon, ngunit wala naman pala kayong binatpat kapag kami na ang gumawa ng aksyon. Dahil sa narinig ay nagpanting ang tenga ng Tatay Iking at agad nag-usal ng mga buhay na salita sa kanyang kanang palad at mariing idinampi ito sa tagiliran ng lalaking panay ang pagtawa. Nang dumikit ang kamay ng tatay na may kargang orasyon, ay napalitan ang tawa ng lalaki ng mga pagmamakaawa at iyak. Ngunit hindi naawa si Tatay Iking at lalo niyang idinampi ang palad niya sa lalaki. Marahil sa sakit na naidulot ng orasyon ng pamarusa, ay hindi na napigilan ng lalaking may sanib at dumaloy ang ihi nito sa lapag bago nawalan ng malay. Habang hawak ko ang ina ng lalaki, ay nawawala na rin at nanlalambot ang tuhod ko nang makita mismo ng aking dalawang mata ang itim na buhok ng ale ay bigla na lang naging kulay puti at para bang tumanda ang itsura nito na malayo sa tunay na edad ng ale dahil sa tansya ko ay wala pa siyang 50 anyos. Tay! Tay! Anong gagawin ko? Usalin mo ito! Kasabay ko! Bilis! Bago pa kainin ng sumpa ng katandaan ng babaeng yan! Opo, itay! Anima Christi sanctifami, Corpus Christi salvami, Sanctis Christi inebriami, Aqua lateris Christi lavami, Passio Christi confortami, O boni Jesu exaudimi, Intrato vulnera abscondimi, Ne permitas me separariate, ab hoste maligno defendimi, in hora mortis me evocami, et hovi me venere adte, ut cum sanctis tuis laudem te in saecula saeculorum. Amen. Pagkatapos namin na magkasabay na usalin ni Tatay Iking ang Anima Christi, ay biglang nanginig ang buong katawan ng ale. Pabilis ito ng pabilis hanggang sa hindi na niya ito maawat. Nag-alala man ay napatingin ako kay Tatay Iking, ngunit nakangiti siya sa akin habang tumatango. Kaya naman alam ko sa aking sarili na gumagana ang dasal na aming inusal. Matapos ang panginginig ng ale ay ibinuka nito ang kanyang bibig at mula roon ay may kung anong hayop ang lumabas sa bunganga nito. Lagayan! Kumuha kayo ng lagayan at ibigay niyo ito sa anak ko! Sigaw ng tatay sa mga taong naroon. Agad na kumilos ang isang batang babae at dito ay mabilis siyang pumasok sa kanilang kwarto at may kinuhang isang malaking garapon at inabot sa akin.
Agad kong sinahod ang garapong yon sa bibig ng ale dahil nakita kong may kung anong gustong kumawala sa bibig nito. Ilang saglit lang ay lumundag sa garapon ang isang maliit na palakang kulay itim at may mapupulang mata. At nung makapasok na ito ay agad kong isinara ang garapon, saka ko ito inabot kay tatay. Habang nakakubabaw ang tatay sa lalaking may sanib na wala pa ring malay, ay tumingala ang tatay ng bahagya at kinuha sa akin ang garapon. Inusalan niya ito at ilang ulit na hinipan. Maya-maya pa'y narinig naming naghihiyawan at nagkakaingay ang mga taong tinitignan ang sitwasyon ng ina ng lalaki. At doon ay nakahinga ako ng maluwag nang makita kong bumabalik na ang itsura nito matapos ang ginawa ni Tatay Iking. Ilang oras na ang lumilipas ay wala pa ding malay ang lalaking yon, kaya naman nag-alala na ang halos karamihan na naroon dahil sa kung ano na ang mangyayari sa lalaki. Pati ang ama ng lalaki ay nagtatanong na rin habang inaalalayan ang asawa nito, nakakabalik pa lang ang malay. Huwag kayong magpadala sa inyong emosyon. Ito ang gusto ng Diablo. Ang guluhin ng mga isipan nyo at lituhin ang ilan sa inyo upang mawalan kayo ng tiwala sa Ama. Wala pong maidudulot na maganda ang pagdududang yan. Mabuti pa po sabay-sabay na lang tayong manalangin para sa kaligtasan ng binatang ito. 15 minuto pa ang lumipas nang biglang magmulat ang lalaki. Nakapaninindig balahibo ang itsura nito dahil ang mata ng lalaking yon ay tila sa isang pusa na isang guhit patayo. Tawa ito ng tawa at napakaraming mga bagay-bagay ang sinasabi nitong panlilibak tungkol kay tatay. Kaya naman kinrusan ng tatay ang noo ng lalaking yon habang umuusal ng dasal. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano gumuhit sa noo ng binata ang krus na ginawa ni tatay habang umuusok ito. Wala naman naging reaksyon ng lalaki, ngunit biglang nagbago ang itsura ng pangangatawan nito. Naging maputla ang sugat ng katawan ng lalaki habang patuloy ang tatay sa pag-uusal ng mga inkantasyon na unang beses ko palang napakinggan sa tanang buhay ko. Walang kurap kong pinanood ang ginagawa ng aking tatay sa kanyang pasyente. Sunod na proseso na ayon sa kanya ay pantaboy at pampalayas ng demonyong nakasanib sa kawawang lalaki. Habang tinatapos ni tatay ang kanyang ritual, ay nagkaroon ako ng pagkakataon upang makausap ang mga magulang ng lalaking may sanib. Ayon sa mga ito, na ang anak daw nila ay isang panatiko ng mga babasahin ukol sa mga kababalaghan. Base sa mga nakalap kong kwento sa mga magulang nung lalaking may sanib, ay nung isang gabi daw ay nagising ang kanyang tatay at narinig nito ang kanyang anak na tila daw ba may binabasa na kung ano at hindi daw pamilyar ang ama nito sa lengguwaheng ginagamit, kaya hindi niya din maintindihan ang kanyang mga sinasabi o binabanggit ng kanyang anak. Nang tanungin daw ito ng ama niya, ay nagulat pa daw yung lalaki at sinabing proyekto lamang daw nila yon sa paaralan na kailangang kabisaduhin. Naniwala naman daw yung tatay kaya ipinasubali niya ang lahat, saka muling nagbalik sa kwarto upang matulog. Ilang araw pa daw ang lumipas ay parating ganito pa rin daw ang nagaganap. Kaya naman inisip nilang dedikado ang kanilang anak na lalaki sa pag-aaral, kung kaya't hinayaan lamang daw nila ito sa kanyang ginagawa. Hanggang sa lumipas pa ang ilang mga linggo, ay unti-unti nang nagbabago ang kilos ng kanilang anak. Parati daw itong parang may tila kinakatakutang kung ano o sino. Nang subukan daw nilang ipasalarawan, ay hindi daw niya tiyak kung anong itsura nito, dahil nakikita lang daw niya ang anino ng nilalang na gumagambala sa kanya.
Ayon pa sa kwento ng mga magulang ng lalaki, ay mula daw noon ay may naaamoy na silang tila ba nasusunog sa loob ng kanilang bahay. Ngunit nang hanapin nila kung saan nanggagaling ang nasusunog na amoy, ay nagulat sila nang malaman na doon ito nagmumula sa kwarto ng anak nilang lalaki. Nang pasukin nila ang kwarto nito, ay pinasok sila ng kakaibang pakiramdam na siyang ikinatakot nila. Nanlambot ang pareho daw nilang mga tuhod nang makita ang pinakamamahal nilang anak na wala sa sarili at nakapatiwarik sa kisame. Dahil sa takot ng mag-asawa, ay nagtatakbo ang mga ito at sinubukang humingi ng tulong sa mga kapitbahay nila. Mabuti na lang at may ilang mga tao ang kilala ang aking tatay Iking at ito ang nalapitan kaya nandoon kami. Matapos makapagkwento sa akin ng mga magulang ng may sanib, ay napatingin ang lahat dahil sa biglaang paglutang ng lalaki sa ere na halos 2 dangkal. Saglit na tumayo si Tatay Iking noon upang uminom ng tubig. Kitang-kita ko na mulat ang mga mata ng lalaking yun, ngunit hindi nagsasalita. May malay ito at palingalinga sa buong paligid. Nang maabutan ni tatay ang eksenang yon, ay agad itong umusal ng isang tigalpo at kinarga niya sa kanyang kamay, sa kanya ito ibinato sa lalaki. Agad nalaglag ang lalaking yon matapos tamaan ng tigalpo ng tatay at nagkikisay pa. Demonyo ka! Titira ka pa sana ng tigalpo. Buti na lang naunahan kita. Pasalamat ka at wala akong nakitang mahina ang kaluluwa bukod sa nanay ng taong ito. Dahil kung meron ay pasasaniban ko agad ito sa isa sa matataas na alagad kong demonyo. Habang patuloy sa pagsasalita ang lalaki, ay umusal ang tatay sa kanyang hintuturo at agad na inilapat ito sa tagiliran ng lalaki. Ang banal na espada ng San Miguel Arcangel, bulong ko sa aking sarili. Walang kasing lakas ang hiyaw ng lalaking may sanib nang malapatan siya ng umaapoy at napakaliwanag na sandata ng pinuno ng mga anghel. Alisin mo! Alisin mo para walang awa! Alis! Hindi pinakinggan ito ng tatay at agad na dinagdagan ng pamarusang balahibo ng manok. Kinalabit ng tatay ang mga ito hanggang sa sumuko ang demonyong nakasanib sa lalaki at isinigaw nito sa buong bahay nila ang tunay na pangalan nito. Ayon sa pagkakarinig ko, ay Novanor o Wovanor ang pagkakasabi nito. Matapos nitong sabihin ang pangalan niya, ay dito unti-unting ikinarga ng tatay ang ritual na kanyang ginawa upang mapahiwalay ang espiritu ng demonyo sa espiritu ng lalaking sinaniban nito. Hanggang ilang minuto pa ang lumipas ay nagtagumpay ang tatay sa kanyang ginagawa at tuluyan na niyang nabawi ang kaluluwa ng lalaking yon mula sa kamay ng demonyong lumukob dito. Agad na nawalan ng malay ang lalaking yon bago tumayo si tatay upang mag-inat-inat dahil sa tagal ng pagkakakubabaw nito sa lalaking yon. Tay, bakit ngayon mo lang tinapos ang espiritu ng demonyong yun? Kaya mo naman palang saglitin ang nilalang. Ang ritual na sinagawa ko ay hindi basta-basta na isasagawa ng kung sino at kung anumang oras na isin ng bumitaw. Dahil kinakailangan nito ng pangalan ng demonyong gumagambala. Kaya doon pumapasok ang pagtutuos at sagupaan. Dahil na rin sa mataas na antas na kinarga kong orasyon at sumpa sa aking pamarusa, ay marahil hindi na kinaya ng nasanib at ito na mismo ang sumuko at nagsabi ng tunay na pangalan niya. Alam mo ba, sa libro ni Haring Solomon ay magagawa ng mga taong may taglay na kapangyarihan tulad ng angkan natin na maitaboy o mapalayas ang mga masasamang nilalang sa pamamagitan ng tunay nilang mga pangalan.
Marami akong natutunan kay tatay nung araw na makaharap namin ang demonyong yon, at dahil dito ay mas lalo akong naging interesado sa pagtuklas sa lihim na karunungan ng mundo. Nakadagdag pa dito nang ipakita sa akin ni tatay ang sinasabi niyang gamit na nakuha pa niya mismo sa lugar ng mga puting engkanto na tinawag niyang mundo sa labas ng mga mundo. Ayon na rin mismo sa kanya ay nung bata daw siya ay may pinapuntahan sa kanya ang ama niya na si Lolo Anastasio, at sa hindi daw niya inaasahan ay mararating niya ang isang maliit na bukal kung saan daw niya nakita ang iba't ibang uri ng mga nilalang na umiinom ng tubig. May mga diwata, engkanto, mga nilalang na alanganin kung saan nakapanig, sa kanan ba o sa kaliwa. At higit sa lahat ay ang mga nilalang na hindi daw niya matukoy kung mga anghel o kung anong banal na alagad ng Diyos Ama. Tinawag daw siya ng isang matatas na tinig at pinalapit sa bukal. Inutusan daw siyang uminom doon at lagyan ang maliit na botelyang hawak-hawak niya. Matapos niyang gawin ito, nang sumunod daw siyang magkisap mata, ay nakabalik na siya sa kanilang bahay. Nagtataka man sa mga naganap ay agad siyang bumangon at hinanap ang kanyang nanay at tatay. Inakala pa nga daw ni Tatay Iking nung una na panaginip lang daw ang lahat ng naganap. Ngunit nang makita daw niya ang hawak na botelyang may tubig, ay dito na siya naniwala na totoo ang kanyang mga nasaksihan at nakita. Nung ipakita daw niya sa kanyang tatay ang hawak na botelya, ay walang paglagyan ang saya niya dahil hindi niya daw inakalang makakarating ang tatay sa misteryoso at mahiwagang bukal na yun. Hindi naman namin namalayan ang aming pagdating sa bahay. Talaga namang kinabiliban ko si tatay sa kanyang mga karanasang napagdaanan. Kaya naman magmula ng araw na yon ay siya na ang naging gabay naming magpipinsan tungo sa daan na nararapat at tuwid sa ngalan ng Diyos Ama ng lahat. Itinuro niya sa amin ang tamang pagbuhay sa mga gamit at nagpamulat sa lahat tungkol sa mga agimat, libreto, mga talandro, mga dibinong gamit, anting-anting, mga mutya at iba pang mga kasangkapan na may kinalaman sa espiritual na aspeto. Mula sa karamihan ay pinapili niya ako at kasama ng aking mga pinsan ng gamit na aming bubuhayin. Hindi ko na nakita kung anong klaseng medalyon ang kinuha ng dalawa kong pinsan, basta't ang kinuha ko ay ang medalyon na may tres pico Roma. Matapos nito ay itinuro niya sa amin ang tamang oras ng pakain ng dasal at pagpopondo ng lakas upang mabuhat at magkaroon ng bisa ang mga gamit na aming inaalagaan. Ayon pa sa Tatay Iking, na wag daw naming hahayaan na mahulog ang mga gamit na aming tangan sa lupa dahil sa oras na maglapat ang mga ito sa lupa ay kusa na daw na mawawalan ng bisa ang mga gamit at kusang mamamatay. Pinakatandaan naman namin ang bilin na yon upang hindi ako magkamali. Ano man ang hirap na mga pagsubok na ito, ay kailangan mong maging malakas, anak, sapagkat malalakas ang posible nating makalaban at maaaring hindi rin kita maipagtanggol sa mga oras na yon. Kaya naman, pakagugulan mo ang lahat ng ito ng sapat na panahon at pansin dahil para rin sa iyo ito at sa mga susunod pang henerasyon ng ating pamilya. Makakaasa kayo, Tay. Hindi ko po kayo bibiguin at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang makatulong sa iyo sa mga susunod mong laban. Naging seryoso ako sa pagsasaliksik at sa mga gawaing espiritual. Hindi ko din malimot kung papaano ako pinalakas ang aking tangang gamit nung sumapit ang mahal na araw at mga sumunod pang kaganapan. Hanggang sa mabilis na lumipas ang 2 taon at sa wakas ay isa na rin akong ganap na antingero. Ngunit hindi pa ako kasing lakas ni Tatay Iking na noon ay putok na putok ang kanyang pangalan sa buong bayan ng Rizal
at ilang bahagi ng Laguna, Quezon at hanggang sa bungad ng Batangas kung saan siya nanggagamot ng libre. Isang araw, habang patuloy sa panggagamot ang tatay ng isang batang pinaglaruan ng mga duwende, ay may isang ginang ang lumapit sa amin. Disente at elegante ang itsura niyang yun, na mahalata mo naman na mayaman ang pamumuhay ng ginang. Narinig kong hinahanap nito ang Tatay Iking at nais daw niyang kausapin. Kaya naman lumakad ako papalapit sa tatay, na abalang-abala. Pasimple kong inilapit ang aking bibig sa tenga niya at doon ay ibinulong ang ilang mga detalye tungkol sa ginang. Sinabihan ako ng tatay na paghintayin ko daw muna ito ng sandali at tatapusin niya lang daw ang kanyang ginagawa. Agad rin naman akong napatango matapos ko itong marinig sa kanya. Kasama ko ang ginang na nakaupo at naghihintay sa pagdating ng tatay, ay sinabi nito sa akin ang ilan sa mga detalye ng kanyang sadya. Base sa pagkakaintindi ko, ay sa lugar daw ng anak niyang babae na pamilyado ay may nananalasang isang malakas na uri ng aswang na kung tawagin ng ilan mga antingero sa nilalang na pukot. Nang marinig ko ang salitang yun, ay hindi maiwasan ng aking katawan ang matinding panginginig na may kasamang sindak. Dahil kung tutuusin, ay ito ang unang beses kong makakaharap o makakaengkwentro ng sinasabing nilalang at maaaring ito ang sumunod sa amin na malabanan ni Tatay Iking kung tatanggapin niya ang misyong yun. Ilang sandali lang ang lumipas ay dumating na ang tatay na pawis marahil sa tindi ng laban na kanyang sinuong. Dahil sa marami pa ang aming pasyenteng tutulungan, ay dinirekta na ni tatay ang pagtatanong sa ginang. Ayon dito ay nakipagtanan daw ang anak niyang babae na itago na lang natin sa pangalang Lolit. Napakunot naman ang aming mga noo nang marinig yun, ngunit sinabi sa amin ng ale na huwag kaming manghusga at ipaniliwanag ang ilang detalye. Wala naman daw masama kung nakipagtanan ang anak niya dahil talaga namang sakit na ito sa ulo ng kanilang pamilya. May katigasan din daw ang ulo nito at palaging nagre-rebelde sa kanilang pamilya. Ngunit kahit nagaano daw kasama ang anak niyang si Lolit, ay mahal niya pa din ito at iniisip na magbabago rin siya sa tamang panahon. Pero ang inaakala daw nilang gagawing pagbabago ni Lolit ay napalitan ng mas matinding kasalanan dahil ng gabing pagbawalan itong lumabas ng kanilang bahay ay nakipagtanan daw ito sa isang lalaki na taga-Usamis. Kung sino-sino daw ang mga taong sinubukan nilang kausapin upang mahanap man lang si Lolit. Ngunit wala sa mga ito ang makapagturo kung saan siya nagpunta. Hanggang sa nakausap nila ang isa sa mga matalik na kaibigan ni Lolit at naituro niya ang huling lokasyon nito kasama ang lalaking napag-alaman nilang nobyo pala ng dalaga. Ano po bang problema doon? Bakit hindi niyo na lang pupuntahan sa Usamis at sunduin? Hindi ganun kadali yun, iho. Dahil ang lalaking sinamahan ng palalo kong anak ay kilala ang angkan sa liblib na lugar bilang isang aswang na pukot. Dito ay nakaramdam ako ng panlalamig ng katawan dahil hindi pa ako nakakatagpo ng ganong uri ng aswang. Kaya kinabahan ako nang marinig ko ito sa ginang. Ayon pa sa kanya ay hindi daw ordinaryong aswang ang mga yon dahil mataas na uri ang mga ito na may hahalin tulad sa mga sinaunang aswang na may taglay na mga kakaibang kakayahan at hindi gaya ng ibang lahi na nagtatago sa umaga upang hindi malaman ang tunay nilang pagkatao. At yung mga pukot daw ay tuwang-tuwa pa na ipangalandakan ang kanilang tunay na pagkatao dahil wala umanong mortal ang makakatapat sa kanilang lakas at bagsik. Matatagpuan lamang daw sa liblib na mga kagubatan ang mga ito, partikular na sa kagubatan o kabundukan ng Usamis kung saan sila namumugad at naghahari.
Pagpapaliwanag pa ng ginang na ayon sa mga nakausap daw nilang albularyo ay nakikihalubilo daw ang mga ito sa mga normal na tao upang mamarkahan nila ang kanilang mga magiging biktima. Buong araw daw nasusundan ng mga ito ang taong walang kaalam-alam sa kanilang sasapitin at oorasyonan ng mga ito upang mawala sila sa tamang pag-iisip at madaling mamanipula. Isang bulong lang daw ang kinakailangan ng mga aswang na pukot upang masira nila ang pag-iisip ng taong biktima nila. Kung sinusumpong daw ang mga ito ng kanilang pagkaaswang, ay kahit may malamlam pang liwanag ng araw, ay umaatake na ang mga ito at walang habas nakikitil ng buhay. Ayon pa sa ginang, ay may kakayahan daw ang mga ito na manggaya ng anyo at maging mga mababalasik na mga hayop upang mas mataas ang tsansang makapambiktima ng tao. Nasa uri din daw ng mga aswang na nakakalipad ang pukot. Ngunit walang pakpak hindi gaya ng alam natin na mga aswang tulad ng tiktik at manananggal. Ayon pa sa ginang na sa ere daw ito ng bibiktima at paborito daw nitong atakihin ang mga magsasakang pagod sa maghapong gawain at mahihirapang tumakas kung sakali. Saad pa ng ginang, may kakaiba daw itong pamamaraan sa pagdagit, ngunit may paraan naman daw kung papaano ka makakaiwas na madagit ng nasabing nilalang dahil kailangan mo daw na dumakot ng lupa at ipahid ito sa mga braso, mukha at ilang bahagi ng katawan upang hindi ka raw nila mabuhat o matangay. Hindi daw takot ang mga ito sa mga alam nating na mga pangontra tulad ng bawang at kalamansi. Mas takot pa daw ito sa kinatas na luya o di kaya'y asin na may abo. Higit sa lahat ng sinabi ng ginang ay pinakatandaan ko. Malalaman mo daw na nariyan ang mga aswang na pukot dahil sa kakaibang tunog ng kanilang ingay. Nakikiusap ako, Kaiking. Ikaw na lang ang tanging taong malalapitan ko upang mahanap ang aking anak sa lungga ng mga aswang na pukot. Kaiking, handa ako magbayad ng malaki. Malaman ko lang ang kalagayan ng aking anak na si Lolit. Ginang, hindi ko may papangako ang kaligtasan niya. Ngunit susubukan namin ang anak kong si Undo na pasukin ang sinasabi mong kagubatan kung saan mo siya sinasabing nagpunta. Matapos na marinig ito ng ginang ay humagulgol siya sa tuwa, kaya lubos ang kanyang pasasalamat sa pagkamay na ginawa nito kay tatay at inabot kay Tatay Iking ang makapal na sobre. Alam ko sa sarili kong malaking halaga ang laman nun, ngunit hindi ito tinanggap ng tatay. Bagkus, humingi lang siya ng sapat na halaga na magagamit namin na pamasahe sa aming biyahe upang marating ang lugar na yon sa Usamis. Matapos ang ilang araw na preparasyon at aming mga dalahin, ay tumulak na kami ng Tatay Iking sa malayong bayan ng Usamis upang hanapin ang isang taong hindi namin alam kung saan at paano makikita. Napakalawak ng lugar na yon at wala kaming kilala ni isa na taga roon. Ngunit kagaya nga ng sabi ni tatay, ay wag akong mag-alala dahil hindi kami pababayaan ng puong may kapal sa aming lakad. Sinunod namin ang mga sinabi ni Nanay Lolit na hanapin daw namin ang albularyong tumulong sa kanya at nagngangalan daw itong Tata Selo. Sinubukan namin na ipagtanong kung saan nakatira ang albularyo. Lubos naman ang aming galak nang may isang tao ang nakapagturo sa amin kung saan naninirahan ang nasabing albularyo. Sa lugar na ito ay walang ibang albularyo kung hindi ang matandang lalaki lamang na sa pagkakatansya ko ay halos nasa 80 taong gulang at kilalang kilala ito sa lugar nila dahil sa subok na ang angking abilidad nito upang mapagaling ang mga taong may problema pagdating sa usaping espiritual. Nang makita kami ng matandang albularyo ay nilapitan kami nito at nagpakilala bilang si Tata Selo at kinamayan kaming dalawa ni tatay. Kahit na nakangiti ang matanda
ay masigla kong titingnan at bakas naman namin ng tatay ang matinding pagod sa kanyang mata at ang unti-unting pagbaba ng ponto nitong enerhiya. Habang nag-uusap si tatay at tata Selo, ay sinipat ko ang likod bahay ng matandang albularyo at dito'y nakaramdam ako ng awa dahil may karamihan ang mga taong naroon upang magpagamot sa kanya at marahil ito ang dahilan kung bakit patuloy ang pagbaba ng espiritual na lakas nito, sanhi marahil ng paghihina ng kanyang kaluluwa. Nagtataka man ang ilang mga nakapilang tao kung bakit tila wala ang matandang albularyo, ay ako na muna ang humalili sa kanyang panggagamot. Inisa-isa ko ang mga taong may minor na kalagayan kaysa sa mga pasyenteng kinakailangan ng atensyon. Habang patuloy ako sa panggagamot, ay tila ba nagdududa sa aking kakayahan ang ibang naroon, kaya hindi ko sila pinilit kung kanino magpapasuri. Nang mapansin ko ang isang lalaking pasungaw-sungaw sa labas at mukhang gusto akong kausapin, pero dahil may mga inaasikaso pa ako, ay matyaga siyang naghintay doon sa labas kahit na paika-ika ang lakad ng lalaking yon. Kaya naman pinilit kong gawin ng aking makakaya upang magamot ang iilan sa mga naroon para makausap ang lalaking yon. Dahil sa aking abilidad kong taglay, mabilis kong natapos ang mga batang may pilay at yung mga pasyenteng hindi naman masyadong alanganin ang lagay. Kalaunan ay napababa ko pa ang bilang ng mga ito hanggang sa ang matira lamang ay halos iilang tao na talaga na kailangan ng tulong sa espiritual na bahagi. Nang halos matatapos na ako sa aking ginagawa, ay may lumapit sa akin ng isang binatang halos kasing edad ko lamang at nagpakilala sa pangalang Tonyo. Kaibigan, magandang araw sa iyo. Ako'y nagbabakasakali lamang. Alam kong may kapangyarihan ka rin tulad ng sa matandang si Tata Selo. Baka naman maaari mo akong tulungan. Oo kaibigan. Dayo lamang ako sa lugar at hindi ko maatim na makita ang ilang mga taga rito. Naghihintay pa ng ilang minuto o oras dahil sa pag-uusap nila ng aking ama. Ano ba ang kailangan mong tulong sa akin? Tinawag niya ako sa isang bahagi ng bahay at ipinakita niya ang sitwasyon ng kanyang pang-ibabang bahagi. Nanindig ang aking mga kalamnan nang makita kong mula sa pusod nito hanggang pababa sa kanyang ari at singit ay kulay itim ang laman na naroon at mistulang nabubulok. Napatakip naman ako ng ilong matapos kong malanghap ang napakabaho at malansang amoy ng kanyang sugat. Kaya pala katakatakang triple ang suot nitong pang-ibaba, marahil ay upang hindi sumingaw mula sa kanyang ari ang napakabahong amoy. Matutulungan mo ba ako kaibigan? Teka, ano bang nangyari sa'yo? At bakit ka nagkaganyan? Ano ba ang sanhi niyan? Kinulam ako ng nanay ng aking kasintahan dahil ayaw nila sa akin. Patas akong tao kaibigan at makadiyos. Kung tutuusin ay isa akong sakristan mayor sa isang maliit na kapilya na may ilang kilometro lamang ang layo mula rito. Dahil sa umiral sa akin ang pagkamaawain, ay taos-puso ko siyang tinulungan. Pinaupo ko siya sa isang upuan sa loob ng bahay at sabay kaming nagdasal. Umusal ako na pantawag upang malaman ko kung sino ang taong gumambala sa lalaking yun at laking gulat ko nang biglang may pumasok kay Tonyo. Nagsisigaw ito at nagwala, kaya mabilis akong umusal ng panggabos upang mapakalma ko ang espiritu ng nakasanib sa lalaki. Matapos ko siyang igapos gamit ang orasyon, ay tinanong ko kung sino ang nakasanib kay Tonyo. Pero nakakailang ulit na ako ay wala kahit isang salitang isinagot sa akin ang nakasanib rito at panaytawa lamang ng nakakatakot. Kaya naman gamit ang kanang kamay ko ay hinipan ko ang aking hintuturo at ikinarga dito ang pangkitil. Itatarak ko sana ito sa lieg na nakasanib nang biglang may kumapit sa mga braso ko at pinigilan ako sa aking gagawin. Nang magmulat ako ng aking mga mata,
ay nagulat ako nang makita si Tatay Iking at Tata Selo naroon at kapit ng matanda ang aking braso. Agad kong inalis ang orasyong ginagawa ko at kinausap ang mga ito. Ay, pasensya ka na iho. Pero hindi ko hayaan na gamutin mo ang taong yan. Salot sa lugar namin yang si Tonyong Manyakis. Ilang mga babae na ang binuntis niya na tinakbuhan at nagpatuloy siya sa ganong gawain hanggang sa isang araw ay may isang mangkukulam na nagbigay sa kanya ng sumpa at pinabulok ang kanyang maselang bahagi. Nakailang beses siyang lumapit sa akin, ngunit hindi niya kailangan ng tulong dahil ako mismo ay panig sa ginawa ng mangkukulam na yon. Tama lamang na mangyari ang lahat ng yan, kabayaran sa perwisyo at kalaswa ang ginawa niya sa mga kabaryo ko. Nang malaman ko ang tungkol dito, ay walang pagdadalawang isip kong kinalas ang mga ritual na ginawa ko at itinigil ang pagpapagaling sa lalaking hindi pala dapat tulungan. Sising-sisi ako sa mga nagawa ko dahil muntik kong mapatay ang mangkukulam na yon. Tama nga si Tata Selo na marapat lang na pagdusahan ni Tonyo ang kanyang mga kasalanang ginawa. Nang magmulat ng mata ang binata, ay tuwang-tuwa ito sa pag-aakalang pinagaling ko siya. Pero nung sipatin niya muli ang maselang bahagi, ay pagkadismaya ang pumalit sa mga ngiti niya at dito ay lumabas na ang tunay na ugali ng lalaki. Pinagmumura niya ako at kung ano-anong mga bagay ang sinabi niya na wala namang mga basihan. Hindi na namin pinatulan ang lalaki at magalang na lang na pinaalis ito ng Tata Selo na sumunod naman sa matanda. Nagpasalamat naman ang matanda sa akin dahil tinulungan ko siya sa mga pasyenteng naroon na ikinalugod ko naman. Doon kami nagpalipas ng magdamag sa bahay ni Tata Selo at tinulungan na rin namin ang matanda sa mga gawaing bahay dahil mag-isa na lang pala ito at wala nang katuwang sa buhay. Kinaumagahan ay maaga kaming gumising upang mag-igib ng tubig na aming gagamitin doon sa bahay ni Tata Selo at nang matapos ito ay namalengke kami ng Tatay Iking upang makapaglakad-lakad at nang maging pamilyar ang mga daan sa lugar. Habang bumibili kami ng karne sa palengke, ay may napansin akong grupo ng mga kabataan na hindi naman nalalayo sa edad ko ang naroon at tila may hinihintay na kung sino. Tay, mukhang may mga aswang sa paligid ah. Alam ko anak, kaya umakto ka ng normal at humanda dahil baka magkaroon tayo ng engkwentro ngayon. Ipagpatuloy mo lang ang pag-oobserba ngunit umiwas ka ng tingin hanggat maaari. Napalunok naman ako ng laway dahil hindi ko inaasahan ang sitwasyon namin. Oo at matao ang palengking yon. Ngunit ayon sa mga impormasyong nakalap namin ay hindi natatakot ang mga ito sa katiting na liwanag mula sa araw. Kaya naman isinaalang-alang ko ang pag-iwas sa gulo. Patago akong humiwalay kay tatay upang sundan ang papaalis ng grupo na may kasamang tila wala sa sarili. Base sa mga nakita ko ay isang matadero ng karne ang lalaking yon na magiging pagkain ng angkan nila ng gabing yon. At hindi nga nagkamali ang mga impormasyon ko ukol sa mga aswang na pukot. Natahasan silang nambibiktima kahit mataas pa ang sikat ng araw. At dito ko rin napatunayan na sa mataong lugar sila sumasalakay dahil mas madaling dumukot doon dahil sa dami ng mga tao at posibleng walang makapansin sa taong bibiktimahin nila. Habang patuloy ako sa pagsunod sa grupong yon, ay may nakakapamilyaran akong babae na lumapit sa grupong yon. Kaya dinukot ko sa aking bulsa ang isang maliit na larawan ng dalagang si Lolit na siyang hinahanap namin at gayon na lang ang aking pagkabigla dahil nagtutugma ang hitsura nito sa larawang dala ko. Ngunit upang makasigurado ay umusal ako ng ilang salitang buhay at pinakawalan sa hangin patungo sa grupo ng mga pinaghihinalaan naming aswang.
Dito ay nakaramdam ako ng matinding kaba dahil nung tumama ang pinakawalan kong orasyon ay sabay-sabay na nagtinginan ang mga kabataan sa direksyon kung nasaan ako. May kalayuan man sila ng ilang metro ay agad kong naramdaman ang kanilang pagkilos patungo sa aking pwesto. Kaya ko namang labanan ng mga yon, ngunit mas pinili ko na lang na umiwas dahil hindi ko sigurado kung mananalo ba ako sa kanila. Humalo ako sa dami ng taong padaan-daan upang hindi ako masundan ng mga ito. Habang nagmamadali ako sa paglalakad, ay paisa-isa kong tinandaan ang mukha ng bawat kasama sa grupong yon. Saka ako nagmadaling hanapin si Tatay Iking. Nang halos ilang metro na lang ang layo ko sa kinatatayuan ni Tatay Iking, ay naramdaman ko na may mainit na dumampi sa aking braso at nang lingunin ko ito ay isang lalaking bulok na halos lahat ng ngipin at maluwang ang bibig niyang nakangiti. Tila ba bumagal ang lahat para sa akin dahil nung nilingon ko si Tatay ay nakita ko siyang nagmamadaling tumakbo papunta sa akin. Nang muli akong lumingon ay tila ba nagdilim ang aking paningin at ang tangi ko na lang naalala ay nakarinig ako ng isang bulong. Karak. Ito ang huling tinig na rumihistro sa aking isipan. Hindi ko namalayan kung ilang oras na ba ang lumipas mula nang mawalan ako ng malay at nagkaroon na lang ako ng ulirat na nasa isang madilim akong silid. Ramdam na ramdam ko din ang aking medalyon na trespiko na napakainit na. Parang mabubutas ang dibdib ko dahil sa init nitong inilalabas. Ito ang unang beses na uminit yun ng ganon, kaya naman nasabi ko sa aking sarili na naroon na ako sa mismong baryo ng mga aswang na pukot at alam ko na bihag ako ng mga ito dahil sa pagkakatali ng aking dalawang kamay at paa. Kahit na ganon ang sitwasyon ko ay kalmado lamang akong nag-isip ng mga dapat gagawin upang makaalis doon. Kahit na kinakabahan ako, ay nagtiwala ako na hindi ako pababayaan ng puong may kapal at sa taglay na lakas ng aking kargang gamit maging sa proteksyong dulot nito sa akin. Naghanap ako ng mga bagay na maaari kong masilip at sa kabutihang palad ay may nakita akong siwang sa bahaging yon. Ngunit hindi ko mapuntahan dahil nakagapos ang aking mga kamay at paa. Pumikit ako at nagdasal habang kinakausap ang aking medalyon at ang gabay nito na pahiramin ako ng panandaliang lakas upang makalagko ang mga taling yon. Nang imulat ko ang aking mata ay tila maninipis na tali lamang ang mga ito at dalian kong pinagpuputol gamit ang hiram na lakas. Saka ako nagmamadaling sumilip sa labas. Natigilan naman ako nang makita kong may papasok sa loob ng aking pinagkukulungan. Kaya umusal ako ng pangkubli o sa bulag nang sa gayon ay hindi ako makita ng mga nilalang doon. Ngunit hindi ako nagpapakampante dahil sa alam kong matatalas ang pakiramdam ng mga aswang na yon at maaaring masundan nila ang amoy ko. Kaya naman nagkarga ako ng isang tigalpong pangwasak para sa mga nilalang na tulad ng mga ito. Pagbukas pa lang ng pintuan ay bumungad sa akin ang kaparehong lalaking yon na siyang tumangay sa akin. Buong lakas kong ibinitaw sa dibdib ng lalaking yon ang suntok ko. Dahil sa lakas ng orasyong ikinarga ko rito ay ito ang naging dahilan upang mabutas ng suntok na yon ang dibdib ng lalaki. Madali ko namang hinatak ang katawan nito at mabilis na tinakpan ang bibig upang hindi na ito makapalagpa o makagawa ng kahit anong ingay. Inusalan ko rin siya ng panggapos na orasyon para hindi na makapagpalit ng anyo. Pinagmasdan ko kung paano namatay ang aswang na yon ng paunti-unti hanggang sa tuluyan na itong takasan ng kanyang hininga. Matapos ito ay napansin kong may isa pang papasok sa loob ng maliit na silid kaya hinatak ko ang bangkay ng unang aswang na napatay ko. Itinabi ito
at muli akong nag-usal ng tigalpong pangwasak. Habang patuloy kong kinakargahan ng aking kamao, ay labis ang gulat ko nang makita ko si Lolit ang pumasok sa loob. Sandali, isa ka rin ba sa inutusan ng aking mga magulang upang sunduin ako dito? Oo, kami ng aking ama na si Tatay Iking ang nilapitan niya upang hanapin ka at kung maaari ay maiuwi ka namin. Hindi lang kayo ang nilapitan ng nanay ko. Sa totoo lang, madami kayo. Madami? Anong ibig mong sabihin? Hindi lang kayo ng tatay mo ang mga antingerong nagpunta dito upang hanapin ako. Ngunit lahat sila'y nabigo dahil sa lakas ng pinunong aswang. Oo nga't nakipagtanan ako. Pero hindi ko lubos akalain na mas impyerno magiging pamumuhay ko dito kasama si Jeron, ang dapat na mapapangasawa ko. Kung ayaw mo pala dito, ay bakit hindi ka nalang tumakas at lumayo? Hindi maaari dahil hindi ako makakaalis dito sa baryo hanggang sa hindi pa ako nagiging isang ganap na aswang tulad ng napatay mo. Aba, may abilidad ka din pala dahil kinaragahan ko na sa bulag ang bangkay ng aswang, ngunit nagawa mo pa rin makita. Isa yan sa mga natutunan ko dito sa baryo, kung papaano papalakasin ang buong katawan at magamit ang buong potensyal nito. Bilib ako sa'yo dahil sa dami ng nagtangkang itakas ako dito, ay ikaw pa lang ang nakapatay ng isang pukot. Marahil ay malakas ka at gayon din ang iyong ama. Marami pang ikinuwento ang dalaga sa akin na talaga namang nakakapanghilakbot, ngunit kailangan niyang gawin ito dahil kung hindi, papatayin din siya at kakainin. Wala din daw siyang magawa dahil ordinaryong pukot lamang ang mga magulang ng kanyang nobyo, kaya wala itong mga kakayahan upang mailigtas siya sa pinuno ng mga pukot. Natigil naman ang iyak ng dalaga nang makarinig kami ng mga ingay na tila papunta sa kubong pinagkulungan ko. Mabuti na lamang mabilis mag-isip si Lolit. Agad niya akong hinatak upang tumakas. Dahil daw may katagalan na rin daw siya sa lugar na yon, ay kahit papaano'y nakabisado na niya ang mga pasikot-sikot sa lugar, pati ang mga maaari naming daanan upang makatakas. Mula sa saradong bintana ay tila ba may hiniwa siya sa bandang gilid nito hanggang sa bumukas at doon kami lumundag upang makatakas. Nang makalabas kami sa kubo ay hindi pa ganoon kadilim, pero sa pagtansya ko ay 6:00 na rin ito ng gabi. Maya-maya pa, habang naglalakad patungo sa bungad ng baryo, ay biglang may umatake sa likuran ko na isang babae. Dahil sa hindi ako nakapaghanda, nagawa nitong masugatan ang likod ko. Magtago ka na muna, Lolit, at baka hindi kita maprotektahan. Huwag ka lang masyadong lalayo sa akin. Pinalayo ko muna si Lolit upang hindi siya madamay sa magaganap na karahasan. Sa puntong ito ay umusal na ako ng pangkubli upang hindi makita si Lolit ng mga aswang. Hindi ko pa natatapos ang aking usal nang sumalakay naman sa akin ang isang babae na tila ba alambre ang mga buhok. Gamit ang malalatigo nitong dila ay pinaghahataw ako nito, ngunit hindi naman makadampi sa aking balat ang dila nito dahil sa tuwing didikit ito ay napapaso ito dahil sa init na taglay ng aking tres pico Roma. Kaya naman umatungal ang babaeng ito ng ubod ng lakas na tila ba nagtatawag siya ng kanyang mga kasama. Kaya naman nagmadali akong mag-usal ng tigalpo at inabala ko ito sa aking kamay sabay bato. Tumalsik ng ilang metro ang nilalang matapos itong tamaan ng aking tigalpo. Ngunit tila huli na ang lahat dahil naroroon na ang kanyang mga kasamang aswang. Papasalakay na sila sa amin ni Lolit at ito naman ang saktong dating ni Tatay Iking at Tata Selo. Dahil sa lakas ng pinagsamang puwersa nila ay lumikha ito ng hangin na siyang nagpatalsik sa mga mahihinang aswang na naroon sa harapan. Sa wakas,
Dumating na rin ang tingin ko'y may laban sa akin. Ngayon mapatunayan sa akin ng tingero na ikaw ang pinakamalakas na aking makatutunggali. Tandaan mo, isa lang ang pwedeng maging resulta ng pakikialam mo. Kabatayan yung lahat o ang ulo ko. Tama ka. Isa lang ang resulta ng labang ito at ito ay ang pagkawasak mo kasama ng iyong pinagmamalaking angkan. Tila hangin na sumugod ang pinunong aswang kay Tatay Iking. Walang tunog, ngunit ramdam namin ang puwersa ng kanilang pagbubuno. Nagtulungan naman kami ni Tata Selo sa ibang mga pukot na sumusugod din sa amin. Gamit ang pinatayong buntot pagi at tansong itak ay walang habas akong nakipagsabayan sa mga nilalang ng dilim. Nahintakutan ako nang mapabagsak ko ang iilan sa mga ito. Nang biglang nagpalit ng anyo at ginaya ang mga mahal ko sa buhay. Bigla ang kanilang pagbabago at naging wangis ni Nanay, Kuya Topper at Manang Sisang dahilan upang mapahinto ako sa pag-atake. Undo, iho! Huwag mo silang kaawaan! Ginagamit lang nila ang awa mo at kapag nagkaroon sila ng pagkakataon ay kakatayin ka rin ng mga yan! Makinig ka sa akin, iho! Bigla naman akong bumalik sa aking ulirat at doon ay walang awa kong kinitilan ng buhay ang mga ito. Tata Selo, hindi natin sila kakayanin. Masyado silang madami para sa ating tatlo. Oo, Undo. Hindi ko rin alam kung hanggang saan naabot ang punto kong kapangyarihan. Malapit na kaming malukob ng napakadaming aswang nang sumabog mula sa aking medalyon ang kakaibang liwanag na ngayon ko palang nakita at nasaksihan. Kaya minarapat kong hubarin ito at tignan. Mula sa aking harapan ay sinalakay ako ng isang aswang. Kaya naman itinapat ko sa kanya ang liwanag ng Tres Pico Roma at dalian itong naging abo bago pa makalapit sa amin ni Tata Selo. Kaya naman nakaisip ako ng ideya. Itinapat ko ang liwanag doon sa mga nilalang na siyang nagtakbuhan at nagkanya-kanyang tago kung saan hindi sila maaabot ng mainit na liwanag. Yung ibang aswang na nasinaga nito ay naging abo rin na nahuhulog sa lupa. Iho! Mukhang dininig ng Diyos Ama ang ating pagsusumamo para sa tulong at sa wakas ay pinadaloy niya ang kanyang awa sa pamamagitan ng medalyon mo. Ang tawag dyan ay mata ng langit. Napatango na lang ako sa mga sinabi ng matanda at nagtatakbo upang puntahan ang Tatay Iking na sugutan sa pakipagtunggali sa pinuno ng mga aswang. Nang itapat ko sa kanya ang mata ng langit, ay tila papel itong lumiyab at tumakas habang galit na galit kaming pinagsasalitaan ng kung ano-ano. Inakay naman ni Lolit si Tatay Iking kasama ni Tata Selo ay dahan-dahan kaming umalis sa lugar na yon. Ngunit hindi ganong kadali ang aming paglabas sa liblib na baryo dahil may pailan-ilan pa ding sumusubok na masilo o mahuli kami. Ngunit tulad ng mga naunang kalahi nila ay naabo rin ang mga ito. Nang sumapit na kami sa mismong arko ng kanilang baryo, ay isinabit ko ang aking Tres Pico Roma sa mismong arko upang magsilbing harang at hindi na kami magawang mahabol ng mga aswang na pukot. Tandaan mo, Antingero, hindi pa tayo tapos. Ipaghiganti ko ang lahat ng aking kalahing pinatay mo at ng anak mo. Magbabayad kayo. Huwag kang mag-alala dahil bukas ako sa mga hamon. Anumang oras ay maaari tayong magsagupa kung sakaling mag-cross pa ang ating landas aswang. Dahil sa taglay na kapangyarihan ng aking medalyon, ay ni isa sa mga nilalang doon ay walang nagtangkang tumawid dahil alam nila ang kanilang sasapitin. Pagkatapos ng 3 araw na lumipas, bumalik kami sa Rizal at doon nagkita ang mag-ina. Inayos ang kanilang gusot sa pamilya. Hindi naman tumatanggap ng pera ang Tatay Iking. Binigyan naman kami ng bagong bahay ng pamilya ni Lolit na hindi namin natanggihan.
Lumipas pa ang ilang taon ay naging mag-asawa kami ni Lolit at ako na ang pumalit kay Tatay Iking sa panggagamot. Malakas pa naman siya, ngunit hindi na nanggagamot dahil ayaw na niyang babawasan ang kanyang lakas at pondo dahil hanggang sa nabubuhay pa si Tatay ay hinihintay niya ang hamon ng pinuno ng mga pukot. Wakas.